Yun, salamat. Ayun. Di naman kailangang sa sa malinaw o sa madaling umunawa. Yung sagot ko naiintindihan na. Si Michael Dorian minsan hindi niya naintindihan kasi ito sumasamba to sa sa larawang krus. Kung yung larawang krus nga ang tinutukoy ninyo, hindi nga. Bakit? Saan nakasulat sa talata ng Biblia na sambahin ang larawang krus? Sige, kung ang tinutukoy ay yung kaugnayan ni Kristo para sa mga tao, tinukoy doon ni Apostol Pablo sa Epeso. Pero tandaan natin, yung krus na tinutukoy doon na mag-uugnay sa tao at sa Panginoong Diyos para tamuin ng kaligtasan, merong kaparaanan. Ano yung kaparaanan? Malinaw. Kung babasahin natin yung nakasulat sa Ebreo sa 9:14 sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo. Kaya nga yung krus doon siya na matay Ano ang mahalaga sa krus ng Panginoong Kristo? Hindi yung larawan Hindi yung larawan ang tinutukoy kasi simboliko yon. Ano ang inilalarawan doon sa krus ng Panginoong Kristo na tinutukoy sa Biblia? Hindi ng Katoliko, yung kamatayan niya. Ano ba ang naganap sa kamatayan ng Panginoong Kristo? Yung pagliligtas niya sa mga may karapatang maligtas. Kasi ewan ko ba dito sa mga ito ang pagkaintindi nila pag sinabing ligtas para sa lahat ng tao kung gagawin nila yung pinagagawa ng Panginoong Kristo. Ano ba paraan para ang tao maligtas? Sabi ng Panginoong Kristo sa 1:9, kailangan pumasok sa Kanya. Hindi sinabing sumamba ka sa larawang kahoy o sa larawang krus. Hindi yon. Papasok sa Panginoong Kristo, mapapabilang sa isang kawan o sa iglesia ni Kristo para magtamo ng kaligtasan. Iyon ang inilalarawan ng krus. Hindi yung mismong kahoy na krus na sasambahin ang tinutukoy doon. Wave ko na yung oras ko. Siguro naman naiintindihan na nila yan. Pag di pa nila naintindihan, bumabalik lang kay Michael Doria, Angel ang kanyang sinasabi. Thank you. Ayan. Well, unang una may gusto lang akong ipakita na na isang verse. Para sa akin mahalaga po ang krus ni Kristo, no? Kasabi nga dito ni Apostol Pablo sa Filipos 3:18, sabi dito mukhang hindi mapakita yung verse. Wait lang. Ano ba yan? Sabi dito sa Filipos 3:18, wait lang mga kapatid. Nagbabag si TikTok Ayan, sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon at ngayon, luwaang inuulit ko, marami ang mamumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Makikita natin sa verse nito na yung ayaw sa krus ni Kristo na sinasabi nilang hindi mahalaga nito o ang mga kaaway ng krus ni Kristo, yun po ay kapahamakan ng kanilang mahihinatnan. Ano daw ang dinidiyos nila? Ang kagustuhan ng kanilang laman. Kung kaya't masasabi natin, mahalaga talaga ang krus ni Kristo. No? Dapat natin hindi ito kawayin. Bagkos, let us adore this. Dahil yun ay simbolo, yun ay simbolo na kung saan napako dyan ang Panginoong Kristo at tayo ay naligtas. Tignan natin dito, isa pang verse. Dito sa Galatians 3:1, the Living Bible Translation Wait lang. Sabi dito, O foolish Galatians,
What magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as thought I had waved a place before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Ano daw picture? Ano yung picture? Larawan of Christ dying on the cross. Letra por letra, anong sinabi? Picture of Christ dying on the cross. Kaya, masasabi natin na mahalaga po ang cross ni Kristo. Okay? Dito sa Galatians 3:1, the Living Bible Translation, sabi dito, may picture daw na nakita o placed before you with the picture on it of Christ dying on the cross. Isang larawan na kung saan nakikita si Kristo namatay sa krus. Kaya, doon makikita natin na dapat natin ipagmalaki ang krus ni Kristo dahil yun ay simbolo na tayo ay nangaligtas, mga kapatid. Okay? Sabi doon sa Filipos 3:18, ang mga kaaway ng krus, kapahamakan ng mahihinatnan, sabi sa The Living Bible, Galatians 3:1, may picture of Christ dying on the cross. Ayan. Yung ating mga kaibigan. Yung cross kasi na tinutukoy doon ay ginagawang literal na cross nito nila Philip at Diyos Petros. Saka makakita na yung mga apostol ay mayroon laging buhat-buhat na cross. Dala-dala nila. Literally. O yung kahoy ba na cross? Kaya ano bang ibig sabihin ng cross na tinutukoy doon? Yun ay symbolic ng paghihirap ni Kristo, maging sa kanyang pagkamatay. Yung mga hindi naniniwala na si Kristo ay namatay upang maging handog sa kapatawaran ng kasalanan, yun ang mapapahamak. Yun ang turing ng Biblia na mga kaaway. Ito ating mga kaibigan, ang gusto nila, lagi silang may buhat-buhat na nakahoy na cross. Ganun meron ba tayong mababasa sa Biblia? Si Apostol Pablo, merong buhat-buhat lagi na cross. Na itinatayo minsan, sinasamba. Walang ganon. Walang ganon sa Biblia. Yun ay symbolic. Hindi kasi maunawaan ito mga kaibigan natin. Yung simboliko na pakakasulat sa Biblia, tsaka literal. Sabi nga sa Biblia, tayo'y pinako kasama sa cross ni Kristo. Ibig sabihin ba yung mga Kristiyano na tinuruan ni Apostol Pablo, mga napako rin? Tumutukoy lang naman yon sa pakikipagkaisa sa paghihirap ng Kristo. Pambira kayo, Philip. Ang gusto nyo kasi, dapat nga itong mga to ipako rin sa cross Kasi ganun na ganun yung stand nila. Diba? Na ginagawa nilang literal yung cross na binabanggit ni Apostol Pablo. Hindi nila alam na ay simboliko lamang yon. Sinasymbolik lang naman nun yung paghihirap ng Kristo na siya'y namatay para sa atin sa pagtubos ng ating mga kasalanan kayo kasi ang gusto nyo meron kayong binubuhat meron kayong tinatayo tapos luluhod-luhuran ninyo, di ba? Para na kayong sumasamba sa kahoy. Sumasamba talaga kayo sa kahoy. Meron naman talagang doktrina o aklat ng Katolika na sumasamba kayo sa kahoy na krus. Pambira, walang ganong turo sa Biblia na sambahin nyo yung kahoy na krus. Walang ganon.
Ay, magandang umaga po sa ating lahat, 'no. Yung pong sinasabi ni suspendido, edited po yun, 'no, yung, wala pong nakalagay dun na ano, lumuhod, wala po. Edited po yan yung sa krus po, 'no. So, sinasabi po dito, sabi po ng mga INC, ng mga iglot, hindi daw po mahalaga yung krus ni Kristo, 'no. Hindi daw po mahalaga yung kung saan ipinako si Kristo. Na hindi daw po mahalaga. Tignan po natin ano po ang turo, no? Turo ng apostol tungkol sa krus ni Kristo, no? Mapapansin po natin, basahin natin sa Galatia 6:14. Sabi dito, "Subalit wag nawang mangyari sa akin ang magmalaki. Ang tanging ipagmamalaki ko ay ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng krus, no, ng kanyang krus, ang sanlibutan ay patay na sa akin at ako'y patay na sa sanlibutan." Sa makatuwid, no, talagang sinasabi dito ni Pablo na pinagmamalaki niya ang krus ni Kristo, no? Kung papaano naipako at namatay si Kristo sa krus, no? Sa pangalawang talata naman ng Biblia, sabi sa ayan, sabi dito sa Galatia 3:1. Ano, ulitin ko lang din. That, no, O foolish Galatians, what magicians has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Christ's death as clearly through I had waved a placard before you with a picture on it of Christ dying. Nakausap ni Pablo dito itong mga iglot, no, sa panahon natin ngayon, no, kinakausap ng mga ni Pablo itong mga iglot, sakto sa kanila, na sila ay hangal, no? Sila ay hangal sapagkat no, hindi nila tinatanggap, no? Hindi, sabi nga nila, for you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as thought I have waved a placard before you with a picture on it on Christ that, so hindi lang yung larawan ni Kristo na namatay sa krus. Kaya nga sinasabihan sila ni Pablo ngayon, itong mga iglot, sinasabihan, mga hangal, no? Sino daw ang mga nag-hypnotize sa kanila, no? Kaya mapansin nyo, ganun po talaga ang sabi ni Pablo. Ayun po isang mapagpalang umaga ulit. Sinasabi ni Warden kanina sa kanyang mga pahayag na parang may dalawang uri ng krus. Ayon sa Biblia, walang dalawang uring krus. Isa lang ang krus ni Kristo. Kaya nga ang palatandaan na ginawa, yung may inri na isinulat. O yung pagkakasabi na si Jesus ay hari ng mga Hudyo. Para ma-separate yan, yung krus na pinagpakuan sa mga magnanakaw at sa krus na pinagpakuan kay Kristo. At yung pinagpakuan kay Kristo, iisang krus lang yun. Walang mababasa sa Biblia na meron pang ibang krus ang Panginoong Kristo. Kaya nga kung babalikan natin, ito yung Greek word ng Philippos 3:18 o Philippians chapter 3 verse 18. Yung ginamit doon na pantawag sa krus ay istoros. Yan po yung pagkagamit. At isa lang po yan, pagpantukoy kay Kristo. Kaya binabanggit ng apostol, sabi niya dito sa Juan 3:14, at kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kinakailangang itaas ang anak ng tao. Sa krus yun.
at isa lang yun. Walang dalawang krus. Wala nun sa Biblia. Imbentong aral yan. At sabi pa kanina, saan daw mababasa sa Biblia na may pinapasan na krus ang mga apostol? Basa. Dito po nakasulat sa yan, Mateo 16:24. Wala, hindi ko Ang sabi dito, kung sino man ay nais na sumunod sa akin, talikuran niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus. Kaya sa makatuwid, sabi bahagi ng katuruan sa tunay na iglesia. Kaya kung sinasabi mong tunay kang iglesia pero hindi ka nagpapasan ng krus ni Kristo, hindi ka tunay. Ikaw ay huwad, ikaw ay bulaan, ikaw ay peke, hindi ka totoo. Mga kaibigan, totoo yung sinasabi ng apostol na maraming namumuhay ng mga kaaway ng krus ni Kristo. Kaya tingnan mo ang iglesia ni Manalo, walang krus. Ano yung nilagay nila? Patusok. Sa Biblia ba, ano ang patusok? Ano ang tinutukoy na patusok? Yun yung espadang tumusok sa Panginoong Jesucristo nung siya'y patayin. Kaya tayo mga Katoliko, itinataas natin ang krus ni Kristo. Dahil yun ay pagtuturo na naayon sa Biblia. Magandang umaga. Magandang tanghali. Okay, good afternoon po sa inyo lahat. Good afternoon. Yung early Christians po, may isa po tayong santa sa simbahang Katolika. May isa po tayong santa dyan na kilalang kilala na si Santa Elena. Pamilyar din ito sa mga iba't ibang sekta. Siguro naman hindi ito sasabihin hindi kilala ng mga iglesia ni Manalo. Isa ito sa mga early Christian na hinanap ang krus na pinagpaguan ng Panginoong Jesucristo. Si Santa Elena ay ang mother ni Constantine the Great. Bakit kaya hinahanap ito ni Santa Elena? Dahil ang paniniwala at ang pananampalataya ng butihing santa na ang mensahe ng krus ay kagaguhan sa mga napapahamak. Pero para sa ating mga iniligtas, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Yan po ang may babasa natin sa unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 18. Sabi kanina ng isang member ng Iglesia ni Manalo, hindi naman mahalaga yung krus. Ang mahalaga doon ay si Kristo. At symbolic lang naman daw ito. Actually, yung literal na krus, symbolic yan ng kaligtasan ng Panginoon. Hindi po naman natin tutulan ng ang krus na ginagamit ng mga Katoliko ay symbolic ng kaligtasan. Pero dapat muna po natin itong ipagmalaki. Kung hindi nyo ipinagmamalaki ito, ay hindi kayo mga Kristiyano. Dahil lang sabi nga kanina ng ilan nating kapatid na nabasa nila sa Galatia chapter 6 verse 14, ang sabi dito ni Pablo na why di ako magmalaki sa anumang bagay liban sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Buti pa si Pablo ng Kristo, ipinagmamalaki niya. Pero ang iglesia ni Manalo, hindi. Ayaw nila ng krus ni Kristo. No? Ano pa ang sabi ni Pablo
bukod sa pinagmamalaki niya. No, sa unang Korinto chapter 1 verse 23, ipinahayag namin si Kristo na ipinako sa krus na kinatitisuran ng mga Hudyo at itinuturing na kalokohan til. Nako, parang sinasabi ni Pablo na ito'y kalokohan sa iglesia ni Manalo. Pero pala, itong krus na ipinagmamalaki ni Ay, nasali ako, no? Nakikinig kasi ako kayo na sa baba. Although paras kaibigan ko yung nandito na kaibayo, narinig ko, parang puro pag-iwas dun sa sagot kung mahalaga ba ang krus ni Kristo. Tapos, parang nilalapastangkap ba yung pagkakapako ng Panginoong Isus sa krus. Anyways, hindi natin, tsaka puro pagbibintang kaysa sumasamba daw. Nagkakasala sila sa banal na espiritu. Hindi naman nakatakataka yun. Kasi pinauna na yan sa Biblia na may mga ganyan talagang mga magiging tao. Basahin natin sa unang 1, 2, 18 hanggang 19. Sabi, mga anak, ito na ang huling oras at gaya ng inyong narinig, darating ang mga antikristo. At ngayon nagsilatawa na ang maraming antikristo na doon ay nalalaman natin na ito na ang huling oras. 19. Sa atin sila nagsilabas, datapwat hindi sila sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, sana'y mamalagi sa atin. Datapwat sila'y nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. So ano ba yung nilabasan nilang iglesia na tinutukoy? Ba't sila naging antikristo? So, sorry yung ingin ng aso. Ano bang iglesia yung inalisan nila? Oo, na para matawag silang antikristo. Sorry. Basa tayo ng reference na fact. Ito talaga fact to. Walang tumututol dito. Pasugo Magazine, July, August 1988, page 6. Even circular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Yun, doon naman pala sila nagsilabas sa Catholic Church. So, wag na natin pagtalunan na kung hindi sa kanila mahalaga ang krus ni Kristo. Pinauna na nga sa unang 1 yan, nalalabas nga ang mga antikristo. Kaya imbis na gantihan natin sila ng panunulig sa nila, ibigay na lang natin yung side natin kasi wala namang kapupuntahan yung kung gagantihan mo sila ng gaya ng pang-aalipusta nila sa Panginoong Isus, pagbababa nila ng kalagayan ng Panginoong Isus. Kahit malinaw na nga sinasabi ni Apostol Pablo, meron siyang dalang placard na may picture. Tapos sabihin nila, symbolical yan, symbolical. Tanongin natin sila, paano nyo ba sinisimbolo? Ipinagmamalaki ang krus ni Kristo. Ano simbolong ginagamit nyo? So, yun lang. Anyways, excuse kay Kuya Warden tsaka kay Bro Suspendido, hindi kayong inaano ko dito. Yun doon lang sa topic. Mga kaibigan ko yung mga yan. That's walang ibang salita. Kasi tinanong kayo na meron ako narinig, tinanong kung mahalaga ba ang krus ni Kristo. Ang lalayo ng sinagot. Para makaiwas lang sa krus ni Kristo. So tama yung Pilipos 3:18, mga kaaway ng krus. Marami talagang kaaway. Tama si Apostol Pablo. Yun lang.